Hello, magandang hapon. Maulan pa rin sa ngayon, hanggang ngayon. Baha na sa mga lahat sa Metro Manila. Maraming parte ng lugar ng Metro Manila ay baha. So, ngayon, ang pag-usapan natin sa ngayon ay medyo mainit pa rin na topic. Kahit na maulan, mainit pa rin ang usapin sa impeachment ni Sara Duterte. Ano sa tingin nyo? Ang impeachment bang ito ay matutuloy o mawawala na? Ha? Tapos kung matutuloy man ito, ano ang gagawin natin? Pero sa tingin ko, judgment ko sa tutulong, honest opinion ko lang po, mukhang wala na. Patay ng impeachment. Yun to ang nakikita ko po. So kung patay na, because of the fact of legal issue. Number one po, legal issue. At wala nang ibang issue. Legal issue lang talaga. Ngayon, wala tayong ibang sisihin dito, yung batas natin. Yung ating constitutional law. Yun po ang ating sisihin dito. Hindi po natin pwede isisihin si Chess Escudero kasi nga nasa batas naman yun. At hindi natin pwede sabihin ididiin pa natin ang forthwith kasi ang forthwith po ay capable of interpretation of many meanings. Lahat ng bagay po na capable of interpretations of many meanings ay hindi po natin masasabi na may karapatan tayo. Ang mga yan po ay tinitingnan ko po na isang bagay na abstract, napaka-abstract para magiging saklaw ng ating tinatawag na pagpatas na pagtingin kung magkano, kung paano ba talaga ang lahat. So, check ko lang kung may sound. Ayun. So, ngayon, ito po, bago ko ipresenta yung interview kay Chis Escudero, nais ko muna bigyan ng konteksto. Una, nais ko muna idiin na pag sinabi na napirmahan na ng 1/3 na dami ng congressmen ang reklamong impeachment at ipinasa na sa House of Representatives, nakalagay doon na trial shall forthwith begin. Okay? Ang tanong, anong ibig sabihin ng forthwith? Ang problema, ang ibig po sabihin ng forthwith ay napaka-abstract. Kasi sa batas po natin, kahit sa Amerika, may tinatawag po na it is the next thing that we will do. Forthwith, it is the first thing that we will do after obstacles. And it can be done in reasonable period of time. Yan po ang ibig sabihin ng forthwith. Ganon din po ang ibig sabihin ng immediately. Kaya kung meron akong sasabihin na kung sino ang may kasalanan nito, ang gumawa ng konstitusyon na may kasalanan nito. Si Adolfo Ascuna, siya ay umamin na siya ay umamin na siya ay sumulat nito at forthwith. Dapat sana nilagay trial shall begin in 3 days. Kung nilagay na number, wala sanang problema. Ang problema, forthwith. Pag salitang forthwith sa kakuan ay they are capable of many meanings, many interpretations. Next big thing ay yung tanong, valid ba yung fourth impeachment complaint? Alam naman natin lahat na pang-apat na ito. So ang tanong, valid ba yan o hindi? Ang sagot niyan ay isasagutin po yan, sigurado ako, ng Supreme Court. Kasi ang tanong na yan, hindi naman po political question. Magiging political ang isang question kung ang decision ay manggaling sa impeachment court, kung sila magdesisyon. Ngayon, ang decision sa kung valid ba o hindi ay manggaling po sa Supreme Court. Bakit? Kasi may sapat na pamantayan, may standards of measurement. Basta may standards of measurement, ang tanong kung nasunod ang measurement o hindi ay isang judicial question. Hindi siya political question. Ngayon, ang judicial question dito na sigurado natin na decision ng Supreme Court ay yung tanong. Number 1, nasunod ba ang utos ng Constitution sa Article 11, Section 3, Paragraph 2 na pagkatanggap ng reklamong impeachment na veripikado at inendorso ito ng congressman o di kaya congressman mismo ang nagreklamo, within 10 session days ay ibigay kagad sa
ilagay kagad sa order of business o di kaya ilagay kagad sa agenda na pag-usapan. Yan ang unang tanong. Ang tanong, nasunod ba yan yung utos na specific order ng Constitution? Yan ang pinakatanong po. So ngayon, kung bakit naman ang Supreme Court nagtanong tungkol dyan, iisa lang po ang ibig sabihin yan. Meron pong basihan ang Supreme Court para magtanong yan. Nakita nila ng basihan na may, sa initial na pagtingin ay may basihan. Ang argumento ng abogado ni Sara Duterte at ng mga Mindanao lawyers na nilabag ng House of Representatives ang batas ng Constitution na sabi sa loob ng 10 session days o 10 araw na sesyon ay dapat ikalendaryo na kagad na pag-usapan. It must be placed in the order of business within 10 session days. Ang sukatan po, klaro po sa Constitution, from the time of the receipt of the verified complaint. Yan po ang tanong, ang susundin ng ang tinatanong ngayon ng Supreme Court. Na ibig sabihin, inayunan ng Supreme Court ang argumento ng, hindi naman inayunan, sabihin natin na binigyan ng unang pagtingin na, aba, may basihan. Ganun lang, aba, may basihan. Kaya nag-utos sa Supreme Court sa House of Representatives, ang unang tanong, what are the statuses of the 3 impeachment complaints? Kasi pang-apat ang pinorward nila eh. Paano naman yung 3? Yan ang tanong ng Supreme Court. Ang problema sa sagot nila ng House of Representatives, para na rin nila inamin. Kasi hindi nila sinagot ang status. Kasi ganito ang pagsagot nila. The 3 impeachment complaints were included in the order of business. Hindi naman status were included in the, anong status? Dapat ang status, sa sagot nila, dismissed ba o archive? Dapat ang sinagot nila, archive. Bakit? Kasi iyan naman po talaga ang totoong nangyari kung panoorin mo ang session. May nag-move na yung 3 impeachment complaint ay archive. At bumuto sila, no, sabi ni the speaker, there being no objection, the motion is approved. Pak! Oh. Biro mo, nagsinungaling na naman ang House. So diyan po, sa pagsinungaling niyan, ibig sabihin po, hindi kinumpronta, hindi dininay, hindi nag-deny ang House of Representatives sa tanong na kung ano ang status na sinasabi ng mga abogado ni Sara Duterte at mga Mindanao lawyers na ang status ng complaint ay talagang in-archive nila. Ibig sabihin, admitted na ang fact. Kasunod na lang na tanong na nirereklamo ni Sara Duterte at mga abogado ng Mindanao ay ganito. Inupuan nila, hindi nila inaksyonan sa loob ng 10 araw. Ano naman ang sagot ng House of Representatives sa tanong ng Supreme Court? Ibigay ninyo sa amin ang timelines, ang detalye mula sa pagkatanggap ng reklamong impeachment hanggat sa yung lahat ng session days na nangyari. Hiningi na Supreme Court. Anong ginawa ng House of Representatives? Papamagitan ng kanilang abogado na Solicitor General, hindi sila nagbigay. Sinabi lang nila, with due respect, ay may exclusive power ang House of Representatives ayon sa paragraph 8, section 3, article 11 ng 1987 Constitution na nagsasabi ay may kapangyarihan ang House of Representatives na magsagawa ng kanilang batas sa proseso kung paano iproseso ang impeachment complaint. Pero nakalimutan nila na pwede kang gumawa pero hindi kang pwede kumontra sa mga pamantayan na specific na nilagay ng Constitution. Kagaya ng pamantayan na dapat sa loob ng 10 session days ay na-i-agenda na. Ang problema, hindi nyo in-agenda. Parang sa totoo lang, para na rin nila inamin. Kasi bakit? Bago pa yan, ang pinag-uutos sa kanila Supreme Court na sumagot at sasabihin nila kung ano ang mga session days
ay inamin na mismo ng House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General na binilang nila ang 10 araw hindi mula sa pagkatanggap ng beripikadong reklamo, kundi mula sa araw na natanggap ng speaker mula sa Secretary General. Yun ang sinabi nila. So inamin nila na nilabag nila ang konstitusyon. Because of that pag-amin, sa totoo lang natatakot ako. Ibabasuran na Supreme Court itong impeachment nito. Supreme Court na mismo magtatapos nito. So sa ngayon, katotohanan naman, yun lang muna itatapik ko na patungkol sa dahilan kung bakit matatanggal. Yung violation na lang, hindi ko na itatakel kung mayroong basihan o hindi ang impeachment. Tatakel ko lang yung araw na nilabag ninyo. So kung ganon, pwedeng i-dismiss ka agad ng Supreme Court yan. Pwede ka agad mag-decision sa Supreme Court yan. Kasi parang inamin na rin ninyo, House of Representatives, na nilabag ninyo base sa sagot ninyo, sa comment ninyo, laban sa... Hello? Pasensya na, naputol na, wala ang signal. Anyway, ang tanong na natitira na lang doon na explanation ko ay ganito. Dahil po sa dahil sa maling sagot ng House of Representatives, hindi po nila nasagot kung nalabag ba o hindi yung 10-day rule na dapat bigyan ilagay sa agenda ng House of Representatives ang 3 impeachment complaint sa loob ng 10 araw. At dahil diyan, malamang po natatapusin na po ng Supreme Court. Kasi sabi ko, inamin din ng House of Representatives sa kanilang answer, na una pang answer, na nagsimula sila ng bilang ng 10 araw mula sa araw na natanggap ng speaker yung reklamo. At inamin din nila na ang reklamong impeachment ay hindi nila, na wala silang bilang na binigay kung ilang araw na sesyon. At parang inamin na rin nila na mula ng pagkatanggap ng impeachment complaint sa panahon na yun na sinampa ay hindi nila nilagay sa order of business. So because of that, si Chis Escudero naman sa kanyang tinatawag na ang kanyang tinatawag na tawag nito, yung press con, ay inamin niya na antayin na lang niya kung malamang bibigay niya ang desisyon sa mga senador kung ano ang gusto nila mangyari. Kung magsisimula, pero definitely hindi po ito magsisimula sa tinatawag nila na July 28 o kung kailan pa. Kasi nga ang mangyari sa ngayon po ay ang gagawin nila, mukhang nag-indicate na si Chis Escudero, hindi siya susunod sa kung sino ang mga anti-impeachment at kung sinong pro-impeachment, wala silang pakinggan doon. Basta pakinggan nila kung may isang senador na aaksyon, magmumosyon at pagbuto-butuhan nila. In other words, wala sa kanyang kamay ang desisyon. So pag meeting na nila ngayong July 28, July 29 kasi 28 suna. So pag July 29, ang mangyari dyan, pag-usapan nila. So, hindi niya mapipigilan ang mga senador na mag-file ng motion. So, pakinggan natin ang sinabi ni Chis Escudero. Saan ba ito? Okay, ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Chis Escudero. Sana hindi na maputol ang ating internet. Sayang. Impeach ang Vice President. Klarong ayaw nila sa Vice President. Sinabi ko rin nilang ulit na noon. Sino mang pabor o kontra sa impeachment, sino mang pabor o kontra sa masasakdal, hindi namin papakinggan. Gagawin namin kung anong tingin namin tama at naayon sa batas. At hindi ba sapat na sa ngayon, kinatigan ng Korte Suprema ang ilan sa posisyon ng Kamara, ng Senado. Out of the 11 questions of the Supreme Court, 5 of those were questions of the Senate itself to the House of Representatives. Kulang-kulang kalahati, pareho ang tinanong ng Senado sa Kamara
at tinanong ng Korte Suprema, maliban na lamang siyempre, kung tingin na naman nila sa Korte Suprema ay hindi rin patas. So, ibig sabihin, pinagmamayabang pa ni Chis Escudero na yung niremand nila, yung impeachment balik sa Kongreso, sa House of Representatives, yung mga tanong nila hinihingi ay pareho din sa mga tanong ng Supreme Court na hinihingi rin mula sa House of Representatives. In other words, nagpareho ang pag-iisip ng Senado at saka House of Representatives. Pakinggan natin palalo. Dahan-dahan na. Ang pag-uusapan pa yon ng mga miyembro ng Senado, ng impeachment court, pag nag-resume na ang Senado. Pero yun yung tinatalaga namin dahil kailangan magbigay pa ng notice sa mga partido bago magsagawa ng hearing. Sir, yung assurance lang daw na magkakaroon ng impeachment trial. Ayan na naman kayo eh. Hindi ko kailangan sagutin yung mga tanong na pabalang tulad niyan galing sa mga grupo, ulitin ko na nangungulit lamang at gigil na gigil na matuloy yung impeachment trial. Tutuloy at mangyayari yan ayon sa batas. Sir, according to Senator G.Y. Estrada, kandidato na yung pagpupuyo din bilang Senate President. So, 18 senators na daw yung sumusuporta sa inyo. So, ready ka na ba na tanggapin nila? Sino man ang bibigyan ng kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador, dapat hindi niya talikuran yung responsibilidad na yon. May numero man ngayon o wala, ulitin ko, ang magpapasya niyan yung pagbubukas mismo ng Senado dahil doon lamang bibilangin yung boto bilang pagsuporta sa susunod na bagong Senate President. Hintayin na lamang natin yan. Hintayin na lamang natin. Hindi naman dinidiscuss yung resolution na pinapresenta yung resolution yun eh. Botohan by a show of hands ang nangyayari sa Senado. But you know that you have a supermajority backing. We are hopeful. We are hopeful, yes. Yun yung imumungkahi ko. Bakit yun ang petsang yun? Dahil kailangan bigyan ng notice yung mga partido. Hindi naman pwedeng naisipan lang ng majority ng Senado, pag open ng Senado, bukas na bukas din. Kailangan may sapat na panahon para mabigyan ng notice yung mga partido. What can be expected sa first week ng pagbabalik nyo if wala pa yung impeachment trial? The usual organization ng mga committees, pag-elect ng mga chairman, vice chairman at members ng mga committee at pagbasa on first reading ng mga bill na final para ma-refer sa committee at tumakbo na yung legislative process sa mga bill na ito. So, nagkaroon na yung distribution ng committee chairman. Hindi pa. Pero, Mafa-finalize yun kapag kami formal nang na-elect na Senate President. pero may mga na-assign na. Again, hindi pa. Lahat yon mafa-finalize kapag nababago naman yun usually. Sa tagal ko sa Senado, Sally, nababago yun paminsan-minsan. So mahirap magsalita ng patapos hanggat hindi pa nahalal. Pero yung mga sumusuporta, sir, may mga hinihingi na sila sa inyo. Napag-usapan na ang ilan pero hindi pa lahat. Hindi yung focus for nag-iitay at the sir, consensus. Hindi pa kami nagkakausap eh. Gusto kong formal kami magkausap bilang isang Senado, bilang isang impeachment court. Pero yun yung mungkahi dahil nga ayon sa legal team, kailangan ng notice at period para ma-notify ang mga partido. So, what do you say, Lord? Yung nagsasabi na, anong itutuloy nyo sa nagsasabi na dinidelay na mga Hindi namin trabaho na madaliin ito. Saan ba nakasulat na madaliin ito? At kung hindi porkit nagmamadali sila, ay kailangan na rin namin magmadali. Klaro yun ha. So, ibig sabihin, may posibilidad na i-delay ng Senado, not as Chis, but as the Senate deciding in collective decision. Gagawin namin ito sang-ayon sa proseso. Ulitin ko, madaliin, delay na naman, di bukas na bukas yan, mag-hearing tayo kahit walang notice sa mga partido. Paano naman yun? Hindi naman po pwede. Sir, sa plenary po. Sa plenary yan. I-announce yan sa plenary. Sir, sa anong notices hindi pa pwede ipadala? Ba't kailangan sa first? Hindi, kasi kailangan pagkasunduan pa rin yan ng bagong kongreso. Alalahanin nyo, may mga bagong miyembro, bagong kongreso ito, at kailangan pagpasyahan ng ilan sa mga bagay na pinagpasyahan ng 19th Congress. Sinabi ko na sa inyo noon yan. The 19th Congress cannot bind the 20th Congress. The 20th Congress would have to make decisions all over again. Not only the Senate, including the House. Kaya kasama, hindi ba, sa order na binigay ng Senado sa Kamara, pagtibayin nyo na gusto nyo pa rin talaga ito sa ilalim ng 20th Congress. Hanggang ngayon hindi pa na ginawa. Okay? May mga miyembro nagsabi ng i-raise nila yan. So, antabayan na natin kung mangyayari nga yan at kung mangyayari man, pagbobotohan ng plenaryo. Pero sa inyo, sir, yung jurisdiction. Para sa akin, tumawid yan. Tatawid at tumawid yan. Sabi ko na yan noon. Pero, posisyon ko yon. Iba ang posisyon marahil o magiging posisyon ng mayoriya ng Senado pagdating ng panahon na ito'y pagbotohan. So, kung sabihin ng majority, walang jurisdiction, tapos may boxing. Wala naman ako sa lugar ng majority. The Senate is a deliberative body and we settle Anyway, pumapalya na naman internet natin, baka ma-out na naman ako. So, papaalam na lang muna ako siguro sa inyo at i-out ko na ito. So, pasalamat naman ako, nandyan pa kayo, no? Si Gibien,
wala nang wala nang patutunguhan ang impeachment. Tama po kayo. Larry B, the 10 session day is not legally demandable po yan, enforceable po yan, Larry B. Pasensya ka na, mali po kayo. Kasi iniutos ng Constitution yan at once it is a provision in the Constitution is very clear, it cannot be said as not legally demandable and enforceable. Enforceable po siya. Enforceable kasi very clear. Okay? Ganun lang po kasimple. Dennis Kausing, Brad, kamusta ka? Umuulan sa Metro Manila. Larry B, mali ka, di pwede mag-dismiss. Mali ka rin na hindi pwede, pwedeng i-dismiss po ng Supreme Court. Mali ka, Larry B. Pasensya ka na kung abogado man ka, review your notes. You are wrong. Basta lahat ng powers binigay sa Constitution na binigay sa Senate, pwede nilang gawin except yung mga binabawal ng Constitution na gagawin. Okay? Walang bawal sa Constitution para sabihin na bawalan i-dismiss ng Supreme Court o i-dismiss ng Supreme Court or ng Senado ang impeachment. Bawal po yan. Huwag ka maniwala sa mga argumento ng mga anti-DDS. Mali po yan. That is a biased argument. Ang tawag dyan ni Atty. Libayan, intellectually dishonest kayo. Wala po sa kwan. You are only bringing your name as reputable people so that people will believe in you in all the claims that are actually very clearly wrong. Kaya hindi po pwede sabihin, Larry Bing, sabi mo, pasensya na, basahin mo ulit Constitution. Tapos si Daddy Pet, mabait na pugi. Si Martin Atras Abante, Chihuahua. Albert Ingito, Brad, tama ka, Tony, pag sinungaling sa umpisa, mahirap ituwid sa dulo. Tama po kayo. Charlie Whiskey, meron na ba session days sa ngayon? Sobra po. 19 session days po siya ang bilang ko po. Ito po siya ang 19 session days. Ipakita ko sa inyo. Nabilang ko na po, no? Ito, hantayin lang. I-post ko sa screen. Ito po siya. 19 session days. Okay. O ito po, 19 session days. Ipakita ko sa inyo. At nahango po ito, Charlie Whiskey, sa website po ng House of Representatives. Binilang ko isa-isa, ito po siya. Nakita na ninyo po? Yan po ang records ng session days. Palakihin po natin. Palakihin pa rin natin. Ang unang session po nangyari ay December 2. Araw na tinanggap ang unang reklamo na impeachment. Ang pangalawang session day, December 3 nangyari. Ang pangatlong session day, December 4. Ang pang-apat, December 9. Walang session sa 5, 6, 7, 8. So, ang pang-limang session ay December 10. Ang pang-anim na session ay December 11. Tapos, wala namang session December 12, 13, 14, 15. Tapos, ang pang-pito na session, December 16. Ang pang-walo na session, December 17. Ang pang-siyam na session ay December 18. Ang pang-sampung session ay January 13. So, walang session mula December 19 hanggat January 12. So, ibig sabihin, dapat dito na kalendaryo na ang unang impeachment na reklamo. O dito naman sa 11 session day, January 15. So, walang session ng January 14. So, January 20 kasunod. So, walang session ng 16, 17, 18, 19. So, January 20, 12 session day. Ito na dapat, yung pangalawang reklamong impeachment ay dapat nakakalendaryo na. Tapos yung January 21, 13 session day. January 22, 14 session day. January 27, 15 session day. Tapos January 28, 16 session day. Tapos February 3, so walang session sa January 29, 30, 31, 1, February 1, February 2. So February 3, nag-session ulit ay pang 17 session day. Ang February 4, 18 session day. Ang February 5, 19th session day.
So, yan po ang ating session days. So, dapat natin na ngayon na titingnan na yan po ang nangyari. So, in short, ano ang mangyari? So, wala na, question of fact na lang, hindi na to question of law. So, magiging question of fact na lang po ito. Ang question of fact na ito ay nasunod ba yung 10 days? Yan ang tanong na lang dyan. So, okay. So, Wonder Mike, good afternoon, Dr. Tirador, Toto Casing, Paul Hinchio, Rosete. Lahat ng para impeachment ayaw nang sundin ang batas. Yun nga. Ganun, pansin ko rin eh. Intellectually dishonest sila ni Carpio, sila ni De Lima, sila ni, in-insist na wala na daw power mag-dismiss. Utot nyo, mga ginagawa yung bobo Pilipino eh. Wala pang audio narinig. Sa tingin ko may audio naman siguro narinig. Tingnan ko lang ha. Hello. Hello. Hello, wala ba? Meron namang audio. Anyway, patapos na rin ako. Ayun lang, i-correct ko, iayusin ko lang. Tomas Ispilana, Dr. Toto, dapat diba pag napapanahon na manawagan ang taong bayan ng hair follicle. Hair follicle test. Tapos, Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Muchas gracias, mi amigo, señor Fernando Rafael Hernandez Cuervo in La España, in El España. Charlie Whiskey, people will remove Chis Escudero. The people cannot remove Escudero, Charlie. The truth is, he can only be removed from the Senate presidency ng kanyang kapwa-senador. He can only be removed kung matatalo siya sa eleksyon. Tao po ang magdesisyon po. Yan po ang katotohanan. So, sino pa? Nuclear reactor reacts. Guideline lang sa konstitusyon. So, pwede hindi sundin. Hindi, pwede. Sundin talaga yung nuclear reactor reacts ang konstitusyon. Kaya mali po yung sinasabi ni De Lima, ni Antonio Carpio, sino pang iba, na marami sila, mga intellectually dishonest. They're making people believe in them na sila ang tama. Na wala naman sinabi sa konstitusyon na bawal ang motion to dismiss. Sa kabila, ang katotohanan, ang mga senador bilang impeachment court ay may kapangyarihan na mag-dismiss kasi may kapangyarihan sa lahat ng klaseng kapangyarihan sa impeachment ay meron sila. Ganun lang kasimple. So, Pinoy Farm, press in Bukidnon. Oy, taga Bukidnon daw. Tama naman yan. Hindi matuloy. Wala naman pakinabang. Hindi naman nakakain impeachment eh. Ipatuloy nyo lang 20 pesos na bigas kada kilo. Mukhang maubos na yung pera. Romeo Pabros immediately, now, without delay, forthwith, as soon as possible. Yun ang ordinary meaning, Romeo Pabros. Pero sa batas po, sa korte, hindi po yan ang ordinary meaning ng forthwith. Ang meaning ng forthwith is the next action to be done after all legal obstacles are removed. Maraming legal obstacles eh. Maraming batas na gagawin pa, mas nauna, mas importante yun. Kaya tuloy dahil sa pagmamadali ninyo, hindi na-aprobahan ang 200 pesos na salary wage increase. Dahil nagmamadali ko, impeachment. Nawala tuloy ang 200 peso na wage increase sa mga trabahante natin. Kailangan natin murang farm inputs. Tama po yan, Larry B. Yes, it's the only way the HOR can reject a complaint. Remember, the HOR has the exclusive power to initiate. Initiate lang. Wala silang exclusive power to demand trial. Ganoon na po kasi Larry. Kasi kung abuso naman ng House, lahat na lang abusuhin nila. Tapos dahil may power sila, tanggapin nyo. Abuso naman yun. Ibig sabihin ba, ginawa nila ngayon. Tapos, after 1 year, matatapos na, madaling 1 year, isasampa nila. Inaabuso natin ang ating proseso kung susundin natin ang kanila. Diba? May limitasyon ang lahat. Helen Baguio, mayroon pong audio, loud and clear. Galit sa corrupt.
At yun kung mapapatunay ng Supreme Court, magsinungaling ang 250 na ko, ay isa pa hiningi ng Supreme Court, ha? Ipaliwanag ninyo, ibigay ninyo ang katotohanan. Anong mangyayari? Ang katotohanan kung nabasa ba ng lahat ng 50. Pero mo tinanong pa ng Supreme Court yan? Hindi niyo mapaliwanag kung naitanong. Ang isa pang tanong ng Supreme Court, pinaikot niyo ba sa lahat ng member ng congressman iyong reklamo? Binigyan niyo ba sila ng kopya bawat isang congressman? Ay, hindi sinagot. Naku, patay. Pag hindi sinagot, patay. Inaamin nila na hindi nagawa. Ay, patay. Talo na ang mga anti-Sara. Larry B, grave abuse of discretion resulting to an excess of lack of discretion na part of yung government entity na grave abuse of discretion, Larry B, yun po yung ang mga taga House of Representatives. Kaya nag-grave abuse of discretion sila. Hindi po nila sinunod ang power nila to put the verified impeachment complaint in the order of business within 10 session days from the time of receipt. Okay? So I hope so. It's very clear, no? Ay. Ang sinasabi mo, Section 1, judicial power yan. The judicial power belongs to the Supreme Court and all other courts that may be established by law. Ganun ibig po sabihin yan. Pero anong point mo dyan? Mukhang wala naman atang wala namang involvement ito ng judicial power except for the Supreme Court now exercising judicial power because of the definite violation of definite rule na dapat 10 session days. Diyan lang po tumutok ang Supreme Court. Wala silang pakialam sa forthwith. Larry B, grave abuse of discretion resulting, nabasa ko na po. Ed Tan, fight Toto Kausing, kanta naman KDA. KDA. Toto, please, mawa ka, tirahin mo si Erwin. Sir Erwin, ano na yung gagawin natin ngayon? So, ano na lang. Total, umulan naman ngayon. I-dedicate ko lang ito sa mga congressmen. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know! Ayun, umulan na naman. Grabe. Kaya hanggang dyan na lang po tayo. Maraming salamat.